May IPA letter ka na? 10 bagay na dapat mong i-check bago ka lumipad sa Singapore. Natanggap mo na ang IPA letter mo. Sinabi ng agency mo na handa na ang lahat. Nakabook na ang flight mo at excited ka na. Pero narito ang problema. May mga OFW na dumating sa Singapore at natuklasan na ang trabaho, ang sahod o ang employer sa kanilang IPA letter ay hindi tumutugma sa ipinangako sa kanila. Ang IPA letter mo ay hindi lang boarding pass. Ito ay legal na dokumento na nagtatakda ng iyong employment sa Singapore. Bago mo ipak ang iyong bag, i-check muna ang 10 bagay na ito. Ano ang IPA letter? Ang IPA ay nangangahulugang in-principle approval. Inilalabas ito ng Ministry of Manpower ng Singapore o MOM pagkatapos ma-approve ang work permit application mo. Naglalaman ito ng PIN number, ang detalye ng iyong employer, ang uri ng work pass na na-approve para sa iyo, at ang window ng oras na kailangan mong pumasok sa Singapore. Ang IPA letter ay ang iyong entry authorization. Kung wala ito, hindi ka makakapasok sa Singapore bilang work permit holder. Ingatan mo ito ng mabuti. Ang 10 bagay na dapat i-check. Una, ang iyong buong pangalan. I-check na ang pangalan mo sa IPA letter ay eksaktong kapareho ng sa passport. Isang maling letra lang ay pwedeng magdulot ng problema sa Singapore Immigration. Pangalawa, ang pangalan ng iyong employer at UEN number. Ang UEN ay ang Business Registration Number ng Singapore. I-search ang employer sa BizFile plus portal ng Singapore para kumpirmahin na ito ay totoong registered na kumpanya. Pangatlo, ang iyong job title. Siguraduhin ang job title ay tumutugma sa napagkasunduan ninyo. Kung sinabi ng agency na production operator ka, pero cleaner ang nakalagay sa IPA, red flag iyon. Pang-apat, ang iyong basic salary. Ang sahod na nakalagay sa IPA letter ay naan sa record ng MOM. Kung mas mababa ito kaysa sa ipinangako ng agency, humingi ng written na ipaliwanag bago lumipad. Pang-5, ang uri ng work pass mo. Alamin kung work permit, S-pass o employment pass ang meron ka. Bawat isa ay may iba't ibang rules sa sahod, job scope, at employer transfer. Pang-6, ang validity period ng IPA. Kailangan mong pumasok sa Singapore sa loob ng petsa na nakalagay sa IPA. Kung mamimiss mo ito, kailangan ng bagong application ng iyong employer. Pang-7, ang accommodation address. Maraming IPA letter ang naglalaman ng address kung saan ka titira. Kung wala itong nakalagay, kumpirmahin sa employer kung saan ka mananatili bago ka dumating. Pang-8, ang medical examination requirement. Ang ilang workers ay kinakailangang kumpletuhin ang ilang medical exam sa Singapore sa loob ng ilang araw. I-check kung applicable ito sa iyo. Pang-9, ang contact details ng iyong employer o agency. Kailangan mo magkaroon ng Singapore phone number na tatawagin mo pagdating doon. Huwag dumating nang wala kang contact person. Pang-10, ang mga salary deductions. Tanungin ng employer kung ano ang mga deduction at kung ano ang kukunin mula sa sahod mo. Levy, accommodation, pagkain, transport. Makukuha ito sa written form bago ka lumipad. Ano ang gagawin kung may hindi tumutugma? Kung may anumang bagay sa IPA letter na hindi tumutugma sa ipinangako sa iyo, tigilan mo na. Huwag lumipad hanggang hindi ka nakakakuha ng written na paliwanag. Makipag-ugnayan sa iyong recruitment agency sa pamamagitan ng text o email para may record ka. Kung hindi nila may paliwanag ang pagkakaiba, i-report sila sa DMW bago ka umalis. Maaari mong i-verify ang mga detalye ng IPA letter sa official website ng MOM gamit ang iyong passport number,
at petsa ng kapanganakan. Libre ito at hindi higit sa 5 minuto. Bago mag-pack, kailangan ng document checklist. Dalhin ang orihinal na IPA letter, nakaprint, dalhin ang passport na may hindi bababa sa 6 na buwan na validity, dalhin ang OFW pass o OAC, dalhin ang employment contract na pinirmahan ng magkabilang panig, dalhin ang contract number ng agency sa Singapore. Mag-save ng digital copies ng lahat ng dokumento sa phone mo at i-email sa isang miyembro ng pamilya bilang backup. Ang IPA letter mo ang pinaka-importanting dokumento na dadalhin mo sa Singapore. Basahin ang bawat linya, kung may hindi tama, sundin ang pakiramdam mo at magtanong bago ka sumakay. Mag-subscribe sa OFW Gabay para sa mga mas maraming praktikal na bagay. Sa susunod na video, ipapaliwanag natin kung paano i-check ang iyong Singapore Work Permit status gamit lang ang passport number mo.